Simulan natin ang ika-12 istorya. Habang patuloy pa rin ang pagsigaw ni Eren sa sakit na kanyang nararamdaman sa ulo, ay biglang lumapit si Soldrake sa kanya. Kaya sina Killian at Karta ay napasigaw habang papalapit kay Eren. Subalit tiningnan ni Soldrake ang mga ito kaya sila ay natigilan, at pagkatapos ay binalik nito ang kanyang atensyon kay Eren at patuloy na nagtanong kung sino ito. Kaya mas lalong sumakit ang ulo ni Eren at ito'y muling napasigaw. At dahil dito, muling bumalik ang kanyang mga alaala, kung saan nakita niya ulit ang mga senaryo ng kanyang nakaraan noong siya ay si Raven pa. Makikita dito na ito'y nakaluhod sa gitna ng kanilang lupain at may makikitang 3 pugot na ulo sa kanyang harapan kung saan ito ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, at tumutulo ang mga luha nito kasabay ng pagbuhos ng ulan. Makikita rin kung paano sinunog ang kanilang mansyon kung saan siya ay inutusan na sumali sa Demon Corps para sa kanyang kalayaan. At bumalik tayo kay Eren, kung saan siya ay napaisip kung bakit bumabaha sa kanya ang mga masasamang alaala dahil ayaw niya at hindi niya gusto na makita itong muli. Habang patuloy na sumasakit ang kanyang ulo, ay patuloy rin ang pagbalik ng mga masasamang alaala nito, kung saan muling nakita ni Eren ang nakaraan noong ito'y unang binigay kay Baltai, ang leader at ang commander ng Demon Corps, para maging kanilang alipin. At kung saan ito ay nakikipaglaban ng matindi sa isang orc, kung saan tinataya nito ang kanyang buhay. At ang una nilang pagkikita ni Eren sa digmaan, at ang oras din na nakita niya na ito'y napugutan ng ulo, at kung saan siya ay tinraidor ni Baltai at nalaman niya na sa simula pa lang ay pinlano na ang kanyang kamatayan. Dahil dito, si Eren ay napaisip na ang mga alaalang ito ay pilit na ipinapakita sa kanya ng dragon. Balik tayo kung saan si Eren ay nasa lupa at hawak-hawak ang kanyang ulo sa sakit. Subalit si Soldrake ay nagpupumilit pa rin dito na sabihin kung sino siya, at paulit-ulit niya itong tinatanong. Kaya nalilito na si Eren kung sino ba talaga ang totoo niyang katauhan. Nang muling may biglang pumasok sa kanya na alaala kung saan may nakikita siya na isang sanggol habang hawak-hawak ito ng kanyang ama at ina. Kaya ito'y napatanong kung anong memorya ito. Subalit napansin nito na ang kanyang nakikita ay ang asawa ng duke na kanyang ina na si Helene. At ang nakaraang duke na si Gordon. Kaya napagtanto nito na ang sanggol na ito ay si Eren. At ang sanggol na yon ay siya sa kasalukuyan. Pero sa isip nito, na hindi ito maaari dahil ang katauhan nito ay si Raven. Subalit patuloy pa rin itong nakikita ang mga memorya ni Eren kung saan si Eren ay isa ng malaking bata at ito ay hinahabol ni Killian sa kanilang paglalaro. At makikita din na kasama nito ang kanyang mga nakababatang kapatid na si Irene at Mia habang ito ay maliliit pa na masayang nag-uusap sa isang silid. At ang alaala ulit nito sa silid ng kanilang ama habang hinihiling na ito ay huwag mamatay. Ngunit si Gordon ay napataas na lang ng kanyang kamay habang nakatingin kay Eren. Hanggang sa ito ay mapapikit at mawala ng buhay, na labis ikinadurog ng puso ng pamilya. At makikita kung saan si Eren ay malaki na, at ito ay may hawak-hawak na brush para sa pagpipinta habang ito ay nakaupo sa isang malaking silid. Ginugol nito ang kanyang buong oras sa pagpipinta sa halip na maging tagapagmuno ng pamilya ng Pendragon. At dahil sa mga alaalang kanyang nakita, napaisip ito na nakakasigurado siya ngayon na ang mga alaalang iyon ay galing sa totoong Eren. At dahil sa tindi pa din ng sakit ng ulo na nararamdaman nito, si Eren ay napasukan ng maraming dugo, kung saan ito ay tumalsik sa lupa. At dahil sa nakita ng kanyang hukbo, si Killian, Kratul, at Karta ay napasigaw dahil sa pag-aalala sa kanya. Ngunit ang mga ito ay hindi makalapit dahil si Soldrake ay nasa tabi nito. At makikita kung saan habang pinapalibutan ng kanyang hukbo at ng dragon ay si Eren ay napahiga sa lupa. Ngunit kahit pa ganoon ang kanyang sitwasyon, patuloy pa din itong tinatanong ni Soldrake kung sino ito. Kaya habang ito ay nakahiga sa lupa habang nanghihina at napupuno ang bibig ng dugo ay sinabihan nito ni Soldrake na sabihin ang kanyang pangalan kaya pinilit nitong magsalita, at nasabi nito ng pabulong na ito ay si Ravenval. Subalit habang muling nagdidilim ang paningin nito, nakita nito si Eren na nakatalikod, at muling bumalik ang kanyang mga alaala noong siya ay unang nabuhay muli sa katawan ni Eren, kung saan unti-unting bumukas ang kanyang mga mata at may napansin itong maid. At pagmulat nito ay nakita nito si Lindsay sa kanyang harapan, at ang pagpasok ng kanyang mga nakababatang kapatid na babae sa kanyang silid noong siya ay nagising. At ang paglapit at pagyakap ni Mia sa kanyang binti.
At nakikita din nito ang pagyakap sa kanya ng kanyang ina na si Helene nung ito ay paalis sa kanilang ekspedisyon at ang pag-iyak nito habang siya ay yakap-yakap. At pumasok din sa alaala nito ang paghawak nito kay Lindsay, at ng unang pagkikita niya kay Tata at Kazal. At ang una din na paghaharap nila ni Karta kung saan sila ay nakipagduelo sa isa't isa. At pagdating ng hukbo ng Pendragon habang hawak-hawak ang kanilang bandila para sugpuin ang mga bandits na pinamumunuan ni Jeffrey. At ang paglabas ng mahika ni Kratul para ang mga ito ay maligtas sa kanilang laban sa pinalabas na mga kakaibang demonyo ng Lich. At ang kasalukuyang paglalakbay nila sa loob ng kuweba papunta sa Mausoleo. At sa kasalukuyan, habang ito ay nakahiga sa lupa na parang walang malay, pilit itong tinatawag ng kanyang hukbo. At dahil hindi ito sumasagot, si Killian ay napasigaw na kailangan nilang protektahan ang kanilang master, kahit pa na kailangan nilang ilagay ang kanilang buhay sa alanganin. Ngunit ang mga ito ay napupuno ng takot, kaya makikita ang kanilang panginginig habang ang mga ito ay nakahawak sa kanilang mga sandata. At sa kabila naman, si Karta ay nagpupumilit na pumunta kay Eren para ito ay tulungan. At nasabi nito na wala na silang pagpipilian kundi ang sumugod dahil nasa panganib ang kanilang master. Subalit agad na hinawakan ni Kratul ang kamay nito para pigilan, at nasabi ni Kratul na siya ay maghintay. At natanong nito kung ito ba ay may planong kalabanin ang guardian deity ng kagubatan. Subalit habang ito ay pumipiglas, sinagot ito ni Karta na si Eren ay kanyang nakalaban sa isang duelo at ngayon ito ay ang kanyang pinagsisilbihan kaya kailangan niya itong sagipin. At dagdag pa nito, kung magpapatuloy ang ganitong bagay ay mamamatay si Eren. At balik kay Eren, matapos ng ilang segundo habang ito'y patuloy na nakahiga sa lupa, ito ay nagkaroon ng malay at nagpalabas ng malalim na hininga. At ginalaw nito ang kanyang mga kamay para ito ay unti-unting makatayo. At dahil dito, nagulat si Soldrake dahil sa lakas ng loob nito. At habang papatayo si Eren, tinusok nito ang kanyang espada sa lupa, at sa harap ni Soldrake at habang ito ay nakaluhod, buong lakas itong sumigaw. Ako ay ang nararapat na tagapagmana ng pamilya ng Pendragon. Ako si Eren Pendragon, pasigaw na wika nito. At dahil dito, nanlaki ang mata ni Soldrake sa kanya, kung saan makikita sa mukha ni Eren ang panggigigil dahil sa lakas ng kanyang pagsigaw. At dahil sa nasambit ni Eren, makikita si Gordon na napatingin sa kanya at ito ay napangiti dahil sa kanyang mga sinabi at ito'y unti-unting nawala sa hangin. At dahil dito, si Eren na nakaluhod at hawak-hawak ang kanyang espada ay napatingin din kay Gordon at napaisip kung ito ba ay biglang naglaho, at napatitig ito kay Soldrake. At dahil sa mga kaganapan, si Soldrake ay tumingala sa kalangitan at napapikit ng kanyang mga mata na para bang kumukuha ng buwelo, nang biglang nagpalabas ito ng napakalakas na sigaw. Kung saan ito'y ikinabigla ng hukbo at sa sobrang lakas nito, si Killian at ang ibang mga kawal ay tumilapon. At ang mga orcs naman ay napatakip ng kanilang mga tainga. At pagkatapos ng malakas na sigaw ni Soldrake, makikita na ang mga orcs ay hindi makagalaw sa kanilang kinatatayuan at si Killian naman ay natumbas sa lupa at nawala ng malay saglit. At pagkatapos nito, ay muling tiningnan ni Soldrake at nilapit nito ang kanyang ulo kay Eren habang ito'y nakaluhod pa din sa lupa, at nasambit ni Soldrake. Bilang tagapagmana ng mga Pendragon, Ravenvault at Eren Pendragon. Ang ating kasunduan ay kumpleto na. At dahil dito, nag-iba ang mukha ni Eren. Kung saan ito ay napangiti sa kanyang narinig. At dahil sa pangyayaring ito, agad-agad na tumakbo ang kanyang hukbo papalapit sa kanya. Dahil napansin ng hukbo na hindi na delikado ang sitwasyon, naisipan ng mga ito na lumapit, kaya agad na tumakbo ang mga ito papunta kay Eren. At nang makalapit ang mga ito sa kanya, pinigilan niya ang mga ito at sinabihan na siya ay ayos lang kaya wag silang mag-alala. Ngunit hindi ang mga ito makapaniwala dahil sa kanilang nakikitang kalagayan ni Eren. Subalit, tiningnan ni Eren ang mga ito at sinabihan na ang kasunduan sa dragon ay nakumpleto na, at siya ay pinili ni Soldrake. At dahil dito ay natigilan at nagulat ang hukbo. At pagkatapos ng ilang segundo ay napagtanto nila ang kanyang sinabi kaya hindi maipinta sa kanilang mga mukha ang kasiyahan dahil sa kanilang narinig. At napasigaw ang mga ito na si Eren ay napili. At dahil sa kaganapang ito, si Killian ay napasigaw na ang hinaharap ng pamilya ng Pendragon ay magiging ligtas. At sa kabila naman, nasabi ni Kratul, na sa ngayon at sa mga susunod pa na panahon ay makakasama niya na ang Guardian Deity, at ito ay napakalaking tagumpay.
At nasabi ni Karta, na nararapat lang ito kay Eren dahil siya lang ang makakatalo sa kanila. At dahil may napansin si Soldrake, siya ay muling tumingala sa kalangitan, at dahil ito din ay napansin ni Eren, napatanong ito kay Soldrake kung ano ang nangyayari. At may narinig itong boses na nagsasabing mayroong bisita na dumating. At sa sinabi ni Soldrake, napatanong ito kung anong bisita ang tinutukoy niya, at ito ay napatingin at napalingon sa himpapawid, at may nakita itong mga anino sa maliwanag na buwan. Ang mga aninong ito ay may mga pakpak at lumilipad papunta sa kanila kaya napaisip si Eren kung ang mga ito ba ay mga ibon. At nang makalapit ang mga ito ay natigilan si Eren at nanlaki ang kanyang mga mata dahil hindi ito makapaniwala sa mga nilalang na kanyang nakikita na papalapit. Sa kabila naman, ang hukbo ay napansin din ng mga paparating na nilalang kaya nanlaki din ang kanilang mga mata, at si Killian ay napanganga at si Kratul naman ay napakagat ng kanyang ngipin. Si Karta naman ay napasigaw dahil hindi siya makapaniwala sa mga dumating. Dahil ang mga dumating ay 6 na mga naglalakihang dragon na mayroong iba't ibang kulay. Mayroong kulay berde, kulay kayumanggi, kulay lila, kulay pula, kulay asul at kulay itim na mga dragon. At pagkatapos makalapit ng mga dragon ay pinalibutan nila si Soldrake at si Eren sa ere habang ang mga ito ay nakatayo sa lupa. At dahil sa nakikita ni Eren, hindi ito makapaniwala dahil mayroong 6 na dragon na dumating. Pagkatapos ng mga dragon na umikot sa ere ay lumapag sila sa lupa kung saan pinalibutan nila si Soldrake at ang buong hukbo. At dahil dito makikita ang malakas na panginginig ni Kazal at Tata, kung saan si Kazal ay mahigpit na yumiyakap kay Tata. At si Eren naman ay patuloy pa rin na nanlalaki ang mga mata at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nang biglang may narinig itong boses sa paligid. Ito ba ang bagong tao na nakabuo ng kasunduan sa Reyna? At dahil dito, ay agad-agad na napalingon si Eren at napatingin si Soldrake sa pinanggalingan ng boses, at ang boses ay nanggagaling sa malaking kulay itim na dragon. At sa sinabi nito, napasagot si Soldrake, na tama ka Amilhart, at dagdag pa nito na hindi niya ito tinawag kaya bakit ito naririto. At ang kanyang kasunduan kasama ang Pendragon ay walang kinalaman sa kanila. At sa sinabi ni Soldrake, napasagot ang Berdeng Dragon, na hindi sa ngayon, at napatingin si Soldrake dito, at nasambit nito ang kanyang pangalan. Ito ay si Eregurion, at ulit na nasambit ni Eregurion, na dumating sila dahil yon ang kanilang dapat na gawin. At natanong nito, kung di ba nito alam kung bakit. Subalit tinanong ito ng pagalit ni Soldrake, kung may karapatan ba itong tanungin siya. At dahil sa kanyang tanong, ang Berdeng Dragon ay bahagyang natakot. At bigla na lang napasigaw si Amilhart, ang itim na dragon, at nasambit nito. Gayunpaman, Reyna, may nararamdaman akong iba sa lalaking ito bukod sa iyong aura. Ang mga aura na nararamdaman ko sa kanya ay pareho ng Demon God at Dragon God. Wika nito, at dahil sa sinabi ng itim na dragon, ay napatingin si Eren dito at napaisip kung ano ang pinagsasabi nito. Ngunit si Soldrake ay nilabas ang kanyang mga pakpak, at muling nagpalabas ng malakas na sigaw sa mga dragon kung saan ang buong hukbo ay muling nagsitalsikan. At dahil dito, ay napatingin si Eren kay Soldrake habang ang mga kawal ay nililipad, at ang mga dragon naman ay ikinabahala ang pangyayaring ito. At pagkatapos makikita si Eren na napalingon sa mga dragon at si Soldrake naman ay tumayo at ito ay nagbigay ng senyales na lalaban habang tinititigan ang ibang mga dragon. At nasambit ni Soldrake, mga hindi inaasahang bisita, umalis kayo sa aking teritoryo ngayon. Inuutusan ko kayo, bilang Dragon King. Wika nito, at dahil sa kanyang narinig, si Eren ay kaagad na napalingon kay Soldrake, at tinitigan niya ito ng mabuti. At napaisip ito kung ano ang sinabi nitong Dragon King. At sa sinabi din ni Soldrake, ang mga dragon ay nagtinginan sa isa't isa at kaagad din ang mga ito na binuksan ang kanilang mga pakpak. Subalit patuloy pa din na nagtitinginan si Soldrake at Amilhart. At nasambit ng itim na dragon. Nasa ngayon sila ay aatras, subalit, kapag isang araw, bumalik ang lalaking ito sa aming lupain, lahat ay magiging malinaw. Wika ng itim na dragon habang ito ay nakatitig kay Eren. At pagkatapos ay agad din itong binuksan ang kanyang mga pakpak, at ang mga ito ay lumipad pabalik sa kanilang pinanggalingan, kung saan tinitigan ni Soldrake ang kanilang mga anino sa kalangitan. At pagkatapos ng pangyayaring ito, makikita ang hukbo na tumatayo dahil sa kanilang pagkatumba sa sigaw ni Soldrake.
At makikita si Karta na nagtatanong kung ano ang nangyari. At nasambit ni Kazal na mukhang ang mga dragon ay nakikipag-usap sa isa't isa. At nasambit din ni Kratul na ang boses ng dragon ay hindi naririnig ng kung sino man maliban sa mga kinakausap nito. At dagdag pa nito na narinig nila ang boses nito sa pamamagitan ni Gordon bago pa man magawa ang kasunduan, pero ngayon ay wala na silang naririnig. At napansin ito ni Eren, at napaisip ito kung siya lang ba ang tanging nakarinig ng pag-uusap ng mga dragon, at kung ang boses ni Soldrake ay talaga ba na tumigil pagkatapos ng kasunduan. At maliban pa dito ay napaisip ito, kung mayroon 6 na dragon, at kung ano ang Dragon God at ang Demon God. At nasabi nito sa sarili na marami pa siyang bagay na hindi nalalaman. Kaya tumingala at napatitig siya kay Soldrake, at naisip nito na marahil, alam nito ang lahat dahil siya ay si Soldrake, ang tinawag na Dragon King. At naisip nitong itanong kung bakit ito ay nabuhay muli bilang si Eren. Kaya habang nakatitig ito kay Soldrake ay tinawag niya ito, at naagaw ang pansin ni Soldrake at napatingin sa kanya. Kaya habang tumitingala, ay nasambit nito na mayroon itong gustong itanong sa kanya, at humiling ito na ibaba ang kanyang ulo dahil napapagod na ang leeg nito kakatingin sa itaas. At dahil sa sinabi ni Eren, si Soldrake ay napasagot, na kung iyon ang kanyang gusto ay mayroong mas mabuting paraan. At pagkatapos niya itong masabi ay nagpalabas ito ng aura sa kanyang buong katawan, kung saan si Eren at Kratul ay nagulat. At habang ito ay napupuno ng aura, ang katawan nito ay unti-unti din na lumiwanag, kung saan ito ay ikinabahala ng hukbo. At dahil dito napasigaw si Killian kung ano ang nangyayari dahil unti-unting nawawala si Soldrake. Ang lumiliwanag na si Soldrake ay bigla na lang naghugis bola at nagpakawala ng matinding liwanag, kung saan nasilaw ang hukbo at napatakip ng mata si Eren. At nang unti-unti nitong binuksan ang kanyang mga mata ay nagulat ito, dahil sa kanilang harapan ay nawala si Soldrake. Kaya si Eren ay nataranta at napasigaw ng pangalan nito. Nang may bigla itong narinig na boses. Saan ka nakatingin, wika nito. At sa narinig nitong boses, ay napatingin ito sa pinanggalingan ng tunog at nagulat ito sa kanyang nakita. May nakita itong paa ng babae na nakapalda na lumalabas sa kulay asul na apoy. At nang ito'y tuluyang makalabas sa apoy at makalapag sa lupa, ito ay napakagandang babae na may puting pakpak, makinis na kutis, mahaba at magandang puting buhok, at may suot na engrandeng kasuotan na binubuo ng kulay puti, asul at ginto. At dahil sa paglapag nito, si Eren ay napaatres ng bahagya. Kaya nasambit ng napakagandang babae, ako'y naririto. At dahil sa sinabi ng napakagandang babae, ay nagulat ang tatlo. Kung saan si Killian ay napanganga ng sobra, si Kratul naman ay napakagat ng ngipin, at si Eren naman ay napataas ng kanyang kamay at natigilan. At ang tatlo ay sabay na napasigaw ng patanong ng pangalan nito.